Hi guys! Good morning po sa atin lahat at as Wednesday today, nawa po lahat tayo ay pumunta po ng simbahan at ay magpalagay ng cannery guys. Thank you God sa panibagong buhay, sa gagawin pag-ingat muli sa amin sa araw na ito, sa aming mga mahal sa buhay, sa bawat isa, sa lahat po Lord, lukuban mo po kami lagi ng iyong banal na dugo at magpadala ka po na iyong guardian angel na siyang gumabay sa bawat isa Panginoon. Thank you at I love you Lord. Okay, topic for today, martyr. At bakit kailangan pa talaga ang sweldo ng ating asawa ay mapupunta sa atin? Martyr, ang tinatawag po yung mag-asawa kayo or kinakasama mo po siya na kahit na bubang sinasaktan ka na, binubugbog ka na, nandyan ka pa rin, hindi ka makaalis-alis po sa kanya. Bakit nga po ba? Ano po yun? Pagmamahal? Or katwiran ng iba dahil po sa mga anak. At pangatlo siguro, kailangan pa talaga yung sweldo ng asawa mo nasa sayo. Doon nga po muna tayo sa martyr na tinatawag. Bakit ba may mga babaeng martyr sa kanilang asawa? May mga babaeng halos papatay na po sila ng bugbog ng kanilang asawa. Pero nandyan pa rin po sila, hindi po sila umaalis. Kahit gaanong sakit na nararamdaman nila, tinitiis po nila alang-alang po sa kanila mga anak. Ako naman siguro, kayong mga lalaki, ito para po sa inyo. Kayo naman, hindi nyo po inaasawa yung babaeng yan o hindi nyo po kinakasama ang babaeng yan para lang po bugbugin nyo. Diba? Maawa naman po kayo. Kung yan naman po ang motibo nyo sa buhay na magpapakasalan po kayo para may punching bag kayo o may bugbugin kayo, sana po wag na kayo mag-asawa. Mamuhay na lang kayo kung ano mang gusto, mag-happy-go-lucky man kayo dyan, mag-iinom man kayo, magbarkada man kayo. Yun na lang, hindi yung, kumbaga may asawa ka na nga, hindi lang nakapagluto ang asawa mo, hindi ka lang maasikaso. Or, halimbawa, may mga pagkukulang din ang asawa mo, pero ang gagawin mo, bubugbugin mo siya, at kalimitan pa, ikaw nandun ka, nagkipagtagayan ka, tapos pag sunduin ka na asawa, bugbog sarado. At kayo naman mga babae, pag alam nyo, binubugbog na rin kayo ng mga asawa nyo, wag na lang sabihin na alang-alang po sa anak. Alang-alang din po sa sarili po ninyo. Maawa po kayo sa sarili nyo. Dahil po yung buhay, lagi ko rin sinasabi na walang po take two. Isa lang po ang buhay natin. Once na pag nawala na po kayo, mas lalong kawawa ang mga anak nyo. Kaya kayo, pag sinasaktan kayo ng asawa nyo, na hindi nga po kayo nakatikim ng sakit sa mga magulang nyo, pero nung nag-asawa kayo, binubugbog po kayo, ay Diyos ko po, umalis na po kayo. Hiwalayan nyo na po yan, kahit sabihin nyo gaano nyo pa kamahal ang inyong asawa, kahit sabihin mo siguro na may mga anak pa kayo, isaalang-alang mo rin po ang buhay mo, isaalang-alang mo rin po ang sarili mo, lalong mahirap na mamatay ka at maiwanan mo yung anak mo dahil sa pambubugbog na asawa mo. At kayo naman mga lalaki, ang kakapal din naman ng mukha nyo, wala na po kayong ginawa, bubugin ng mga asawa nyo. Huwag nyo na lang po, ibalik ko na lang po sa magulang kung bubugbugin lang din po naman ninyo, 'di ba? Parang marami ako napapanood na gano'n na napaka-martyr po na mahal na mahal ko yung asawa ko, sige lang, at bugbugin ako, okay lang po. Hindi po 'yun rason na mahal na asawa mo. Ikaw ba mahal ka na asawa mo? Kasi kung mahal ka na asawa mo, hindi ka po niya bubugbugin. Kung mahal ka na asawa mo, may respeto po 'yan sa inyo. Kung mahal ka po na asawa mo mag-aalaga sa iyo. Ipakita ng asawa mo, kaya kanya naging asawa dahil alam niya sa sarili ang mahal kanya. Hindi kanya kaya saktan. Hindi ba mayroon ngayon sa ano na panagmisa yung pare sinasay sa hirap at ginhawa, kayo ay magkasama. Mali eh. Sa sarap lang kasama mo asawa mo. Pero sa hirap, ikaw po ang nahihirapan, hindi po yung asawa dahil binubugbog ka po niya. At siguro yun naman yung sweldo ng lalaki na dapat ba ibibigay ito sa babae? Dapat lang, kasi ang babae ang nagbabudget po lahat. Ilaw, bahay, pagkain, tubig, lahat-lahat po. Ang babae po ang nagbabudget niya. Kaya kayo na mga lalaki dyan, ibigay nyo po ang sweldo nyo sa asawa nyo. Pwede naman po kayo huminga na, ito honey, pwede ba bigyan mo naman ako ng pangkunti para naman sa sarili ko, para sa pamasahe ko sa isang linggo. Or
para din mayroon din naman ako. Nasa usapan po yan. Pero ang totoo, kung kayo ay mag-asawa, dapat ang lahat na sweldo mo mapupunta po sa babae. Kasi pag hindi po yan mapupunta sa babae at mapupunta lang po sa lalaki, marami po, ang isip po nila ay marami na po sila nagagawa. Nandoon na po yung mambababae, mag-iinom. Kasi nga, hawak po nila ang pera at wala po doon sa babae. Yun lang po para sa akin. Yung sa akin naman, di ba sinasabi ko naman, ito lang opinion ko. Pero sa naobserbahan ko, sa nakikita ko, parang talagang minsan makasarili din po ang lalaki. Gusto niya, pera niya, pera niya. Dahil minsan mayroon din mga mag-asawa na may trabaho ang babae, may trabaho ang lalaki. Kahit na may trabaho yung babae at ang pera niya po, at ganoon din po ikaw ng lalaki, na sa inyo po yung pag-uusap na pwede naman na, may sweldo ka naman, pwede ba half na lang ibigay ko sa'yo. Kumbaga magkaroon kayo ng budgeting sa bahay na, ikaw lalaki, ito ang bahay sa'yo, ako ng ilaw tubig, para maano nyo po yung kita nyo, at mas mahalaga na nag-iipon kayo para din po sa mga anak nyo. Hindi po yung sige lang po tayo ng sige, isipin din po natin ang future ng mga anak natin, at sila din po, dahil sila po ang pinaka-importante sa buhay natin. Kaya kung ako sa mga lalaki dyan, yung mga nambubugbog dyan, please, ibalik nyo na po sa nanay nila ang inyong mga asawa. Hindi po yan punching bag, hindi po yan pader na basta nyo nalang bubugbugin. Kung kayo mga lalaki, ibakla po, tawag ko sa inyo pag gano'n nananakit po kayo ng asawa. Wala kayong karapatan na saktan ng asawa nyo dahil yan ay asawa nyo, mahalin nyo po. At dapat nyo pa respetuhin at igalang. At kayo din naman mga babae, pasakop din po kayo sa inyong mga asawa. Huwag po kayo makipagchismisan, huwag po kayo makipagtambay sa labas. Ang atupagin nyo po, yung pag-aasikaso na yung tahanan, na pagdating ng asawa mo, may dadatnan siya na nandoon kayo, na pagkain, malinis ang lahat. Para ang utak din naman ng asawa nyo, wow, mga hanga din po ito sa inyo na yung asawa ko napakabait, madadatnan ko na sa bahay na maging maayos ang bahay at maayos ang aming mga anak. Yun po ang pagsasama na binuklod kayo ng Panginoon para po kayo ay magmahalan, hindi po kayo ay magsakitan. Thank you guys, at napapahaba na naman po ang ating kwentuhan. Thank you, thank you, thank you, at thank you sa mga nagbo-views. God bless you all.